Oy! Magandang araw sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ito na naman ang Boss Dada ninyo, fresh na fresh. Another day, another Kupalan Sessions with Banateros Boss Dada. Kamusta ang buhay-buhay? Tayo na naman ay mang-uurat, mang-aasar, mang-babanas, mang-buburaot sa lahat ng mga kawatan, satanas, demonyo, mga kumag, kupal, at mga sindikato sa bayang Pilipinas. Lahat ng mangkakamkam, lahat ng mga mang-uumit, at lahat ng mga tirador. Bago ang lahat, bigay-pugay muna tayo mga bossing sa lahat ng mga banateros worldwide na nanonood. Magandang umaga, tanghali, gabi sa USA, Canada at buong North America. Same goes with our followers in Europe and Middle East at syempre Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw, tanghali, gabi sa inyong lahat. Ay mga bossing, so kamusta naman po ba? Kayo po ba ay nakakakain pa ng 3 beses ang araw? Kayo po ba ay kaya pa ba ang traffic sa araw-araw? Kasi marami sa mga kababayan natin, syempre, Lunes hanggang Biyernes nagtatrabaho yan. Sa sobrang hirap sumakay ng public transport natin sa Pilipinas. Sometimes ang biyahe mo papunta sa iyong trabaho ay 3 oras papunta lang. Pabalik another 3 hours. So that's 6 hours of wasted time sa inyong buhay. Alam nyo ba yung 6 hours sa Amerika? Kung magkano na ang perang naiuwi mo niyan? Isang buong shift na yan sa Amerika. At nakapag-uwi ka na sana ng mga more or less $300. Pero dito sa Pilipinas, nasasayang lang yan. Nasasayang lang yung 3 hours to and from. So that's 6 hours ang nasasayang sa inyong buhay-buhay araw-araw. Bakit? Kasi kailangan nyo makipagsiksikan saan? Sa jeep, sa bus, at saka sa MRT. Hindi naman lahat afford. Hindi lahat mga bossing afford ang mag-grab, mag-angkas, ganyan. Kasi medyo mahal din yan. Kung ikay taga Quezon City, mag-angkas ka or grab ka pupunta ng Makati, ay gastos ka ng mga 300 to 400 niyan. Putang ina niyan. Ang minimum wage natin 600 pesos lang. Di 200 na lang yung naiuwi mo. Pamasahe mo pa lang papunta yun pamasahe pa lang papunta 400 na. Yung pauwi pa, syempre mas importante yung pauwi. Pagod ka na. Pagod ka na, makikipagsuntukan ka pa sa MRT. Mag-hiking ka pa. Hiking papunta sa diyan sa carousel. Kasi putang ina, para kang umaakit ng bundok. Ang tataas ng mga hagdan, di naman gumagana yung mga escalator. So wala na kayong time sa pamilya nyo. Ang masaklap nun, wala pa kayong naiuwing pera. 600 lang. Yung 600 lang yung sweldo, minimum. Tapos namasahe ka, papunta 100. Pabalik 100. So 400 na lang, kumain ka pa. 120 to 150 yung lunch mo. Magkano na lang natira? Doon sa 400 na may iuwi mo, kumain ka pa ng 150. Di 250 na lang. Putangin na yan. May tuition fee, may kuryente, may tubig, mayroon pang cellphone. Ay, Diyos ko, kawawa. Kawawa ang bayang Pilipinas mga bossing. Yan ang araw-araw na kinakaharap natin. So bukod doon sa problemang hindi na sapat, hindi na akma ang ating cost of living sa ating minimum wage, bukod doon, hindi lang yan ang problema. Isa lang yan sa problema. Kung tamantakin mo, isa lang yan sa problema. Yung problema na yan, sapul lahat yan. Sapul lahat yan. Pagkain, kuryente, tubig, matrikula, pamasahe. Ito masaklap.
Ito masaklap, lumalabas tayo araw-araw para sa minimum wage na halagang 600. Putang ina, maho-hold up ka pa. Masasaksak ka pa. Maiis na tiyang ka pa. Oh, yun ang pangatlong tanong eh. Ang pangatlong tanong safe pa ba kayo? Safe pa ba kayo na nakakalakad-lakad? Sa mga kalsada ninyo nakikita nyo naman yung mga video-video dyan. Kaliwat kanan mga bossing, yung mga kaliwat kanan yung mga na-hold up ngayon. Paano na? Oh, hindi ba? Yun ang mga manginan-nginan lang sa pang-araw-araw na problema na nararamdaman ni Juan. Oh, pero ang tanong, pukin ang ina niyan, sinusolusyonan ba yan ng mga hinayupak, mga switik, mga putok sa buho na mga nasa gobyerno? Malabo pa. Malabo pa sa ihi ng bagong panganak na putang ina, pansinin nila yung problema natin na yan. Isa lang yan ilan lang yan sa kinakaharap ng ating mga kababayan araw-araw. Papakain nila sa kanilang mga pamilya, papambaon nila. Syempre, hindi lang sila mamamasahe, pati yung mga anak nila mamamasahe. Tangina niyan. So ano na nangyari? Uy, saan na, paano na ngayon etong mga kababayan natin itatawid yung pang-araw-araw nila? Putay na ayuda. Yung ayuda pag naubos na, yung problema nandiyan pa rin, yung ayuda wala na. Kailangan natin ng pangmatagalang solusyon sa mga problema ng taong bayan. Hindi natin kailangan ng mga ayuda, mga punyeta na yan. Ang laki-laki ng problema ng bayang Pilipinas. Tapos ang putragis na inaasikaso ng mga hayop na mga nasa gobyerno, away, politika. Putang ina, Duterte ganito, Duterte ganyan, si ganito, ganyan, si ganire, ganito. Mga ukininayo amin. Hindi totoo yan anong pinoproblema ng Tricom? Ang pinoproblema ng Tricom mantakin nyo ang daming problema ng bayang Pilipinas. Ilan lang yang binanggit ko Hindi ko na nga tinambayan. Kasi pag tinambayan ko, sigurado ko lahat kayo magsesentimiento na naman Oo, pero tingnan mo, ang dami pang problema ng bayan natin Pilipinas. Meron pang problema sa kalusugan, problema sa agrikultura. Lahat may problema. Anong ginagawa ng Kongreso? Sinusolusyonan? Putang ina niyan. Ano ang pinagtututukan ng pansin ng mga buwaka ng ina? Ang pinagtututukan ng pansin, ipatawag yung mga vlogger. Ipatawag, mantakin mo, special session. Special session para sa mga vloggers. Pukin ang ina niyan. Ang daming problema ng bayan, pero yung vloggers ang pinagtutuunan ng pansin. Sarado na Kongreso, meron pa silang special sessions. Yung iba nga nangangampanya na Tapos sila may special session sila. Takala mo, state of calamity yung issue nila sa mga vloggers. Hayop na yan. Tangina niyan. Tapos makikita mo, lahat, general, pinakukulong. Pinakukulong yung mga dating mga opisyal ng gobyerno. Dating mga spokesperson, dating mga general, mga current na mga koronel, putang ina kung nagawa nila sa mga yan. Di kayang-kaya din nilang gawin sa mga vlogger yan. Yung iba naman mga kupal dyan, sinasabi, wala pala kayo matapang lang pala kayo sa vlog nyo natural. Tanggalan nyo ng rules dyan. Walang kulungan. Walang kulungang magaganap. Putang ina niya, kahit magmurahan tayo dyan maghapon pwede. Di ba? Ang dami tayong problema ng bayan. Kung maipakulong nyo lahat ng vlogger, anong mangyayari? Masusolusyonan ba problema? Wala nang babati ko sa inyo. Solve na problema nyo. Pero hindi naman yung problema nyo, problema ng taong bayan Ang problema ng taong bayan, yung mga issues ng pang-araw-araw. Mahal na bilihin, transportasyon, baon, pagkain, security of tenure. Yun ang mga problema. Yun ang special sessions nyo. Ang daming droga, ang daming nangangamatay. Ang daming mga pagnanakaw, mayroon pang bycam. Yun ang dapat na pinagtutuunan nyo ng pansin. Diba? Mga hayop.
Tapos ano, yung magaling nating presidente. Yung magaling nating presidente, ano ang kanyang ginagawa? Ayun, sinusolusyonan ng problema ng Pilipinas? Hindi. Nangangampanya na, naninira na ng mga kalaban niya ng fake news. Oo, sabi ko nga sa inyo inuuna nyong trabahuhin, ha? Inuuna nyong trabahuhin yung mga vloggers na sabi nyo fake news. Putang ina, bibigyan ko kayo ngayon ng sample kung sino ang fake news. At nananalangin ako na sana lang po ang Kongreso ay ipatawag din ang hari ng fake news sa Pilipinas. Ito, pakinggan natin ang fake news sa bayang Pilipinas. Wait lang naman. Wait lang, galit ka kaagad Eto pakinggan nyong maigi. Ang mamang punong-puno ng kapekean sa katawan, puros katarantaduhan, wala namang alam. Inuuna yung pagsita sa kalaban sa politika kaysa sa problema ng bayang Pilipinas. Punyemas ka, hindi problema ng Pilipinas ang PDP laban. Ang problema, ang kahirapan. Nilalabanan mo ba? Walay. So speaking of fake news, pero bago pala yung fake news na yan, merong isang fake news muna tayong meron tayong isang fake news na papakita sa inyo. Wait lang. Eto mga bossing ito isang fake news to meron dito halalan, halo-halo. Meron silang ipinalalabas. May ipinalalabas silang listahan ngayon na wag kayong magpapabudol. Ito yung nilalabas nilang listahan. Si Vic Rodriguez, si Bongo, Marcoleta, Amy Marcos, Hinlo, De La Rosa, Philip Salvador, Tolentino, Joey Montemayor, Tito Soto, Ping Lacson, Gringo Unasan. Ayan kasi ganito mga bossing ganito. Simula nitong unang mga araw ng sortie, mga proklamasyon ng mga magkabilang panig, lumalakas mga bossing yung PDP laban. Kasi ba naman, ang campaign manager ba naman ng alyansa ng bagong pulburon, kawatan at saka sinungaling at saka walang napatunayan, wala pang diploma. Tapos lahat pa mga bossing nung mga kandidato nila, puros may mga bahid din ng katarantaduhan. Kaya ang ginagawa nila, minimix match nila. Minimix match nila mga bossing. Para hindi tayo mag-vote straight mag-vote straight saan? Sa PDP laban. Alam naman natin, PDP laban, nandyan si Pastor Apollo Kibuloy. Dito sa listahan na to, nandyan ba si Pastor Apollo Kibuloy? Ayaw na ayaw nila. Ayaw na ayaw nila. Sino bang gumawa nito? Ayan Tribune. Utangin na ayaw nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Paano ba naman? Si Pastor Apollo Kibuloy ang magsusulong ng death penalty sa lahat ng mga kawatan. Dahil mahina ang alyansa ng mga kawatan, ginugulo nila yung PDP laban. Kung makikita nyo rito, ilan yung PDP laban dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang PDP laban dito. Tinanggal nila yung ilan. Hindi pala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. Sino tinanggal nila? Tinanggal nila si attorney na taga Pangasinan. Tinanggal nila si Pastor Apollo Kibuloy. Sino pa yung tinanggal nila dito? Si Jimmy Bondoc, tinanggal din nila. Huwag tayong papayag Hindi ito ang katotohanan, mali po itong pinalalabas nilang listahan na to. Baka naman mamaya mabudol na naman kayo Hindi po ito ang inagrihan natin. Ang inagrihan ni PRRD at ang ini-endorso ni PRD, PDP laban straight. Siyam lang yan. Mga bossing.
Oo, mayroon pang pang-sampu yan. Si Ben Tulfo. Siyam lang yan, 10. Wag na nyong kumpletuhin yung 12. Pabayaan nyo ng blanco yung 11 and 12. Pabayaan nyo ng blanco yun kesa iboto nyo isa sa mga idinagdag nila dito, si Amy Marcos. Ayan, si Francis Tolentino, si Tito Soto, si Lacson, si Unasan, wag na yan, matanda na yan. Mga bossing mga bossing, hindi po ito ang inendorso ni PRRD. Again, Pastor Apollo Kibuloy, number 1 kagad yung unang-unang tantos natin. Hanapin nyo kagad yung number 53. Hanapin nyo kagad number 53. Magkakasunod halos yung mga numero nila. Itong mga to, fake news to Hindi ito sanctioned ng mga Duterte. Hindi rin ito pinapahintulutan ng PDP laban. So pag nakita nyo to, i-flash nyo sa inidoro kagad. Lukutin nyo dahil hindi yan ang ipinaglalaban natin. Ang gusto natin, buo yung PDP laban. Buo. Talagang takot silang manalo si Pastor Kibuloy. Hindi na nga nila pinalalabas sa mga survey, pati ba naman sa mga mix and match, hindi nyo pa rin nilalabas. So talagang dito makikita mo talaga ang laki ng takot nila dito kay Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa balota. Number 53. Oo kaya tatandaan nyo ito. Ano ito budol po ito hindi po ito totoo. Again, public service announcement. Ito pong listahan na to, X. Iboboto natin si Attorney Vic, Philip Salvador, si Bongo, Marcoleta, JB Hinlo, Ronald De La Rosa, Pastor Apollo Kibuloy, Jimmy Bondok. Yan po ang mga iboboto po natin Ayan na. Again, punta na tayo doon sa sinasabi ko sa inyong manloloko. Eto, panoorin natin mga bossing, yung hari ng fake news na nangangampanya ngayon sa bagong alyansa ng mga kawatan. Bagong alyansa ng mga pusakal. Ano sila? BAP. Bagong alyansa ng mga pusakal. Pakinggan ninyo. Itong mga kabalbalan. Itong mga kaululan nung kanilang campaign manager, kung manloloko yung campaign manager, ano ang tawag doon sa mga ikinakampanya? Di katulad din niya, mga loko-loko din. Eto, pasok. Wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Wala daw. Wala daw maririnig na masamang balita tungkol sa mga kandidato niya. Sige, pasok. Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China. Wala daw. Wala daw sa kanila nagsisip-sip sa China. Pati si Russell Westbrook nagalit. What? 1 minute later. Bilateral agreement with China. We must continue to engage China. Anong utangin na? Sinungaling, fake news ka talaga, Bongbong. Tricom, patawag nyo na to. So ngayon, wala daw sip-sip sa China. Pero noon, kailangan daw natin ituloy yung relasyon natin sa China. Bongbong, tanga ka? Putang ina mo ka, hindi ka nahihiya sa sarili mo? Pag napapanood mo itong mga ganitong content, Bongbong, putang ina mo, wala kang hiya. Saan ka kumukuha ng kapal ng muka? Para masabi mo ngayon lahat ng mga kabangagan mo. Noon, maayos-ayos ka pa ng konti. Diretso. ibang mga solusyon? Sasabihin natin, yung United States, pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin. Hindi na pwede yun. Bro, what are you... Utangina mo. Hindi na pwede yun. Utangina ka nung umupo ka, siyam na EDCA site yung ibinigay mo sa kanila. Tartado ka. Ang naman bubudol talaga, manluloko So ganito ang gagawin ng mga hinayupak na yan. Ngayon, mangangako sa inyo yan. Matatamis na salita. Katulad nung ginagawa niya noon. Tapos pagkatapos niya, pag nakuha na nila yung matamis yung matamis yung boto, anong gagawin na ng mga hinayupak na yan? Wala na silang paki sa inyo. Katulad ng ginagawa ni BBM ngayon. Lahat ng sinasabi niya nung 2022 campaign,
Tama. Lahat ng gusto natin marinig, naririnig natin. Lahat ng mga proyekto ni Duterte itutuloy. Binoto nyo naman, hindi ba? Galing-galing. O putang ina, pag upo, anong unang-unang ginawa? Inayos lahat ng kayamanan nila. Pumunta ng Amerika. Pagbalik, satanas na. O, di ba? Ang ayos-ayos. Nandito pa lang, ang ayos-ayos. Putang ina, matino pa. Di ba? Maayos pa itsura. Putya, nagpunta lang ng Amerika. Pagbalik, ang dami ng sungay. Putya, lahat na sinuwag. Sinuwag si Quiboloy, sinuwag ang mga Duterte, sinuwag ang mamamayang Pilipino. Kupal. O, diretso. Talking about, man? Na pumapalak, yung iba pumapalak pa, na tuwan-tuwa, na pagka binobomba po ng tubig ang ating mga Coast Guard, kapag hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. What? 1 minute Ayan daw. Hinanakaw daw yung mga huli. O, diretso. later. Simula nung umupo si BBM, sa totoo lang, naging ano kami, baga lagi na lang kaming sinisita ng mga barko, baga tinatabihan kami. Nung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kami nakakapangisda. Yun naman pala eh. Anak ng tinapay ka talaga, Bongbong. Kasalanan mo naman pala eh. Ikaw pala ang may kasalanan kung bakit nagkakahirap kandahirap-hirap tayo dyan sa West Philippine Sea, South China Sea na yan. Dahil pala sa kabubuhan mo. Ito galing na mismo kay Anthony Collado na mangingisda mula sa Zambales. Noong panahon daw ni Duterte, malaya silang nakakapangisda. Maayos yung kanilang kalagayan. Pero ngayon, noong dumating kang hayop ka, ganyan na, hinaharas na sila. Alam mo kung bakit? Tanga ka eh. Usapan, makikipagkaibigan ka sa China. Anong ginawa mo? Nakipagkaibigan ka dun sa kalaban nila. O ano nangyari ngayon sa bayan? O, binaharas yung mga natin, mga ngisda. Nagkaroon pa ng EDCA sites dito na siyam. Nakapasok pa yung mga Afghanistan na mga Taliban na pwedeng maging mga teroristang bago sa Pilipinas. Yan. Napakagaling mo talaga, Bongbong. Salot ka talaga. Yang pamilya nyo talaga ang salot at ang malas, ang balat sa puwet ng bayang Pilipinas. Sweetik ka. Animal. O, diretso. Sa Scalboro. Yun po ang totoo. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. What? 1 minute later. Enrile would give a qualified admission that human rights abuses were committed, not just against those who sought to oust President Marcos, but against opposition leaders and even journalists. Oh, galing yan. Galing ito sa alalay mo na yung tatay mo mamamatay tao. Journalist, lahat ng mga tumutuligsa, pinagpapapatay ninyo, pinagkukulong ninyo. Kung magsalita ka, akala mo kalinis-linis ng konsensya mo. Kung magsalita ka, akala mo putang ina uminom ka ng Tide. Pumuti yung kaluluwa mo. Hindi. Putang ina, hindi nyo na maitatago ang history. Alam yan ng buong mundo na yung tatay mo bukod sa pinakamagnanakaw sa Pilipinas, ang daming nangamatay nung panahon niya. Habang kinukulimbat ng tatay mo yung pera ng bayang Pilipinas, ikaw, nasang ka? Sinisinghot mo lahat ng pwede mo singhutin. Kinakain mo lahat ng masasarap na pagkain. Nagpasasa kayo. Kayong pamilya nagpasasa sa pera ng taong bayan. Ito ang ito ang legacy ng pamilya ninyo. Ang legacy ng tatay mo, ito, pinaka-corrupt na presidente sa buong mundo. Pinaka-kupal, inilinya kay Hitler sa dami ng pang-aabuso sa karapatang pangtao. Kung merong pinuno ng human rights violation sa Pilipinas, putang ina tatay mo yun. O tapos dumating ka, mas malala ka. O mas malala ka kasi hindi ka nga nagdeklara ng martial law, pero mas masahol pa sa martial law sa panahon mo ngayon.
Ganyang kasama ang pamilya nyo at ganyan kabulok ang Marcos na mga pangalan nyo. Yan ang legacy ninyo. Hanggang ngayon sa Bayang Pilipinas, 3 years. Sabi ko nga sa inyo challenge ko nung nakaraang video ko lahat ng mga loyalista, pati ng mga Duterte supporters, na maghanap kayo ng mga magagandang nagawa ni Bongbong sa Pilipinas. I-comment ninyo, bantay ako ng bantay ng comment, wala akong nakikita. Kahit mga loyalista, hirap na hirap silang maghanap kung ano ba yung mga magagandang ginawa mo. Alam mo ba si Pastor Apollo Kibuloy, bago mo siya tinarantado at hinayop, kinausap niya yung SMNI na maghanap kayo ng magagandang ginagawa ni Marcos, ibalita natin. Alam mo ba na ang SMNI, puta na ang babait na ng mga yan, hindi marunong magsinungaling ang mga yan. Wala daw silang makita na kahit isang magandang ginagawa mong animal ka. Magkakabati pa kayo nun Mga first year mo sa panunungkulan, mag-ayos pa kayo nun, magkakabati pa kayo nun. Hindi mo pa sila hinahayop nun. Tapos, anong ginawa mo? Ayan na, binwisit mo. So, tuloy-tuloy pa din yung hamon. Kung sino pa sa inyo ang merong nakakaalam ng magandang ginawa ni Marcos sa Bayang Pilipinas, ilagay nyo naman dyan para may ibalita natin. Ano pa? So you're acknowledging that there were human rights violations and there were killings There's during no martial question law. that there were. There's no questions that there were. This is according to your legal advisor and the chief of staff. Chief of staff ba? Oo, ng tatay mo na si Enrile. Dalawang Marcos. Pinagsilbihan niya, parehas tanga. Parehas abusado. Parehas magnanakaw. At parehas na walang silbi at walang nagawa sa bayan. Sasabihin nyo na naman, Boss Dada, mag-ingat-ingat ka sa sinasabi mo. Si Marcos Sr., ang daming nagawa niyan. Nakagawa ng 13-month, PICC, Heart Center, Large Lung Center, etc. etc. Tang-ina nyo, kayo ba naman na maging presidente ng 20 plus years? Utang ina, hindi ka ba makakagawa ng ganyan? Si Duterte nga 6 na taon lang nanungkulan Naging 5 taon yung passport. Mali, naging 10 taon passport, 10 taon lisensya. Nawala ang red tape. Hindi ba? Build project. COVID facilities, ospital. Mga bakunang libre. Ayuda. Tangina nyo. Eto pa isang sinungaling. Meron pang isang sinungaling. Eto pa isang sinungaling. Sabi ko nga sa inyo, kapag sinungaling yung nangangampanya, putang ina lahat yan sinungaling. Pero ito ang isang katulad ni Bongbong. Tingnan nyo, di ba, Bopol si Bongbong, no? Bopols tingnan nyo itong isang to. Mas Bopols. Ito, pasok. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Bakit hindi dapat iboto si Senator Marcos? May bahid ng korupsyon, may isyu ng korupsyon. Alam mo naman, ang korupsyon sa ating bansa ay talagang yan ang dahilan bakit naghirap. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Hindi rin malayong magkaroon. Di ba? Ano sabi? Tangina, ito pa isang sinungaling ito, sabi ko nga sa'yo, nagsama-sama yung mga sinungaling sa Pilipinas. Utang ina, first honor si Bongbong, second honor tong abnoy na to Napakaganda. Napakaganda daw ng ekonomiya, napakaganda daw ng ekonomiya. Ulitin natin para maano. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Napakaganda daw ng programa ng Pangulo. Gago, anong programa ng Pangulo? Pacquiao? Putang ina, paki-explain. Anong magandang programa ni Pangulong Marcos? Kung maganda talaga, ano yung magandang programa niya? Bilis, ilagay mo dyan Pacquiao Tayo na, baka mamaya niyan, pag tinanong ka, ano magandang programa, ha?
Ha? Hotdog. O sige, ano daw? Maganda daw programa. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Bakit hindi dapat iboto si Senator Marcos? May bahid ng korupsyon, may issue ng korupsyon. Alam mo naman, ang korupsyon sa ating bansa ay talagang yan ang dahilan bakit naghirap. Lagi nating Nagagalit na, lagi nyo daw sinisisi yung pamilya Marcos. Sa tuwi na lang daw, lagi na lang sinisisi yung mga Marcos. Putangin na mo. Ikaw nga na una nung 2022 pa, puro sisi ka na sa mga Marcos, gago ka Pukin ang ina mo ka. Tapos ngayon gusto mo, paniwalain mo kami na tama ka, siya mali, kami mali. Ulul. Ina mo, sinungaling ka din, katulad ka rin ni Bongbong. May alter ego ka din. Sabi ni Mike Abe, after ego. Ano yan, dalawa schizophrenia, may dalawa kang pagkatao. Tangina, nag-iisa ka lang sa mundo, dalawa yung utak mo. Dati magnanakaw sila, ngayon nagagalit ka na pag sinasabihan sila magnanakaw. Dati sinasabi mo na bilyon, trilyon ang ninakaw sa Pilipinas yan. Ngayon, ayaw mo na silang tawagin magnanakaw. Magkano? Magkano ang ibinayad sa'yo? Yaman-yaman mo na Dami-dami mo ng pera. Dami-dami mo ng pera, gumaganyan ka pa. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Hindi. Saan galing yung number 1 sa ekonomiyang hayop ka? Nasuntok ka siguro sa ulo kaya yan ang nakita mo, number 1 sa ekonomiya. Tarantado. Tayo na nga, iwan na tayo, gago. Putangin na mo, paano tayo naging number 1 sa ekonomiya? Wala nang makain mga Pilipino, tarantado ka. Tanginan to, saan ba nag-aral ng economics ng gagon to? Tanginan mo, anong alam mo sa ekonomiya? Ano alam mo sa ekonomiyang hayop ka? Hindi ka naman ekonomista. Hindi porkit may mga negosyo ka, magaling ka na sa ekonomiya. Nagkataon lang marami kang pera kaya kaya mo magbukas ng kaliwat kanang negosyo. Pero puta, hindi ka magaling na negosyante, Manny Pacquiao. Tangina, ano ba produkto mo na kumalat na sa buong Pilipinas? Wala, puros ka lang naman mga franchise ng mga, kung meron kang gasolinahan, nagpa-franchise ka lang naman gasolina. Magtayo ka na sa sarili mong gasolinahan. MP, gasoline, itayo mong ganun. Putang ina mo, tingnan ko kung may magpagasolina dyan. Gunggong ka. Wala kang delikadesa, wala kang isang salita, putang ina, Pacquiao. Salawahan ka. Dati, gigil na gigil ka, pinapadrug test mo pa. Tapos ngayon, aso ka na niya. Sa bagay, magkamukha kayong dalawa. So, walang korupsyon ngayon. Putang ina mo, Manny Pacquiao, dapat sa'yo, hindi ka na nananalo. Ano sinasabi niya dati? Anong sinasabi dati ni Manny Pacquiao? Anong sinasabi dati? Ng martial law. Pagka si Bongbong ang I know, ewan ko, binigyan ako ng discernment ng Panginoon at yan ay... Puta, ginamit mo pa Diyos dati. Ginamit mo ang Diyos dati, binigyan ka ng discernment ng Panginoon. Discernment, Puta, tindi pa nung salitang ginamit mo. Discernment, tapos puta, sinasabi mo ngayon na hindi totoo yung mga bintang-bintang kay BBM. Inaunguna ka sa pagbibintang, kupal ka. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha, Pacquiao? Alam ko matigas ang mukha mo dahil lagi sinusuntok yan. Pero yung kapal ng apog, saan ka kumukuha? Buti nakakaharap ka pa sa salamin. Buti na tatawag mo yung sarili mo na pastor. Napakasinungaling mo. Buti na sasabi mo pa talaga sa sarili mo na alagad ka ng Diyos. Ginagamit mo pa salita ng Diyos. Taas ngayon, kamakailan lang sinabi mo na sabi nakalagay sa Biblia. Puta, pati ba naman yung nakalagay sa Biblia na magpasailalim tayo sa may kapangyarihan? Hindi ibig sabihin bumabatikos kami sa gobyerno. Hindi na kami nagpapaisailalim sa kapangyarihan. Ang tawag dito, nag-exercise kami ng freedom of expression. Sinasabi namin, hindi kami masaya kasi yun yung nararamdaman namin. Kapag magnanakaw, yung inilagay, dapat, dapat anuhin mo, sabihin mo, mali. Pag mali, sabihin mo mali. Hindi yung mali, ginagawa mong tama. Ginamit nyo pang Biblia at ang Diyos, hayop ka. Puros kasinungalingan naman lumalabas sa bibig mo. Pagsisihan ng taong bayan. Nung martial law, isipin natin,
Sila, walang batas-batas sa kanila, sila ang batas. So, parang yun ang pag-iisip nila. Pag-isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word. Kung Mark my word pang hayop na ito. Ang ina ka, nag-mark my word ka pa. Putang ina ka, tapos ngayon binabago mo yung mga words mo. Ikaw, panoorin mo to, Pacquiao. Tapos, putang ina, tanungin mo yung sarili mo, ba't ko ba nasabi to ngayon? Ba't ba sinabi ko yun noon? Yun ang tanungin mo yung sarili mo. Interviewin mo yung sarili mo, Manny Pacquiao, tumingin ka sa salamin. Iba yung sinasabi mo noon, iba yung sinasabi mo ngayon. Yan yung sinasabi mo noon. Ano yung sinasabi mo ngayon? Ba't pinagtatanggol mo na? Ibig sabihin, salawahan ka. Ibig sabihin, traidor ka sa sarili mo. Alam ko naman nakalugna utak mo. Alam ko naman na puta maluwag na mga tornilyo mo. Siyempre ba naman, puta na, lagi ka sinusuntok sa ulo eh. Talaga naman luluwag ang tornilyo mo. Kapag ka maluwag na tornilyo, magpahinga na. O magpahinga ka na lang, magsabong ka na lang, Pacquiao. Gusto nyong magkaroon tayo ng martial law ulit, then iboto nyo siya. At nakita ko ang programa ng Pangulo dito sa bagong Pilipinas. Hindi ba dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? Putangin na mo. Gago, anong ang programa sinasabi mo? Anong mga programa ilabas mo? Putang, wala kang masabi kung anong programa tas gusto mo magpasalamat kami. Gago! Trabaho ng presidente ang gumalaw, pagandahin ng Pilipinas. Punyeta ka. Hindi tayo dapat magpasalamat dun. Gago. Gunggong. Ikaw talaga si Manny Itlog. Putangin na puro itlog ang laman ng utak mo. Sa totoo lang, Manny Itlog, ha? Putangin na trabaho ng presidente yan. Bakit mo siya pasasalamatan? Ha? Hinalal ng bayan yan para magtrabaho para sa Pilipinas. Ba't mo pasasalamatan? Si PRRD nga, pinasasalamatan namin, ayaw niya eh. Gumawa pa kami ng salamat PRRD dahil sa dami na nagawa niya sa Pilipinas, pero he's still humble. Kailan ka pa naging apologist at kailan ka pa naging cheerleader ni Bongbong Marcos, hayop ka? Tingnan mo, sinasabi mo dati. Sila nabalik sa power, yung mga nakadispute na mga ari-arian, kayamanan na trilyon-trilyon, gold deposit, lahat yan, malilinis na yan at kaya na nilang i-transfer sa sariling account nila, sa personal account nila. Ang mga Marcos, billion-billion, trilyon-trilyon ang corruption. Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Ay, tinan mo yung mukha ko. Hindi, ito maaring akala nyo pinaglalaruan lang natin to, pero hindi, seryosong bagay ito. Paano nyo iboboto yung ganitong mga politiko? Yan, yung mga ganyang mga politiko. Puta, mukhang aso. Paano inyo iboboto yung ganyang mga politiko? Mga sinungaling. Walang isang salita. Kung hindi nga sila loyal sa mga sarili nilang opinyon eh. Paano pa sila magiging loyal sa inyo bilang tagapaglingkod bayan? Sinira mo ng husto, Manny Pacquiao. Sira na nga yung mukha mo eh. Pati ba naman reputasyon mo, sinira mo. Sabi ko nga sa'yo, disappointed ako, Pacquiao, kasi kaya mo naman tumakbo mag-isa. Tumakbo ka nga ng presidente nung nakaraang eleksyon na mag-isa, ngayon pa kaya senador. Gusto ka pa naman ng tao eh, pero bakit ibinenta mo yung kaluluwa mo sa demonyo? Ha? Bakit ibinenta mo yung kaluluwa mo sa demonyo, Manny Pacquiao? Bakit kailangang ipagtanggol mo yung mga kawatan? Bakit kailangang ipagtanggol mo yung anak ng diktador, anak ng magnanakaw? Bakit kailangan ipagtanggol mo yung kauna-unahang presidente na walang nagawa sa bayang Pilipinas? Saan kayo kumukuha ng mga kapal ng mukha ninyo? O kaya mga kababayan ko, again, vote straight. PDP laban, ha? Kung ilang piraso yan, iboto niyo yan dare-darecho. Walang ibang ihahalo, sila lang. Siguro ako, kung maglalagay ako ng panglabing isa, siguro ilalagay ko na dyan si Ben Tulfo. Sigurado ako atin yun. Sigurado ako, Duterte talaga yun. Oo, at hindi yun katulad ng mga kapatid. Pero regardless, itong kumag na to, yung kumag na yan, wag nyo nang iboboto yan.
Salot sa lipunan ng mga yan. Walang magagawa yan. Para kayong bumoto ng 2 Lito Lapid. Tayo na, walang nagawa ito. Walang magagawa ito. Yung walang mga prinsipyo ng mga tao, hindi dapat nagsisilbihan sa mga tao. Lagi niyong tatandaan yan. Okay? Again, maraming salamat mga bossing. Mabuhay po kayong lahat at sana po na-entertain kayo dito sa video na ito. Sa mga na-entertain sa video na ito, please like and share mga bossing. Like, share. At salamat po sa mga nagsusuper thanks. Yung meron dyan puso na may $sign. Yan po yung super thanks. Salamat po sa mga nagsusuper thanks sa atin nung nakaraang video natin. Marami po nagpa-super thanks. Maraming salamat po. Agyaman Aklaunay Apo. Salamat po sa inyong tulong sa channel natin. Magpapatuloy po ang independent ang channel natin. Walang may-ari, walang magbabayad. Lahat babanatan natin, basta mali, banatan natin. Pag tama, palakpakan natin. Pag may ginawang tama to si Nganga. Oo, natin, palakpakan din natin. Pag nanalo sa boxing yan, si Nganga, papalakpakan natin. Oo, pero okay na ako, mag-boxing ka na lang. Suportado kita, pero sa politika, wala kang alam. Wag naman ang dami nang walang silbi sa Senado. Wag ka nang sumama, mayaman ka na masyado. Oo, manahimik ka na lang. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Panoorin nyo itong napakagandang music video na to. Dito lang sa Boss Dada TV. Pasok! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at